Hi guys! Nakita ko nga nung isang araw to sa Facebook, ang square tofu. Kaya naman naisipan ko rin gumawa ngayon dahil nga nag-rave din ako dito. At nag-request nga rin ng mama ko na gumawa ako at titikman daw niya. So actually nakagawa na ako nito nung first time sa bahay ng katrabaho ko. Masarap siya, lalo na kapag masarap din yung gawa mo na sauce. So, ayun, medyo mainit lang siya kaya hindi ko siya masyadong makain ng maayos dyan kasi nga sobrang init niya. So, ayun, gagawa tayo ng square tofu ngayon. At samahan niyo ako kung paano ko nga ba ginawa itong square tofu na ito. So, madali lang naman siyang gawin. Matrabaho lang dahil maliliit siya. Pero madali lang siyang gawin. So tara, samahan niyo akong gumawa ng ating square tofu. So ayun na nga, meron ako binili dito sa palengke kanina na tokwa. 10 piraso na yan, 50 pesos. So ayun, hinati ko lang siya ng paganyan. Ayan. Hinati ko lang ng 4 yung isang piraso. Kapag kasi malaki siya, hinati ko siya ng 6. So, sakto-sakto lang yung pag-i-square niya sa size ng ating square tofu. Ayan. Hinati-hati ko lang siya ng paganyan. So, nakagawa ako dyan ng, I think, 45 pieces na tokwa. Ayan. Sa 10 pirasong tokwa. So, ayan, natapos na nga. At hinanda ko na nga itong ating itlog. Tiniplang ko yan ng paminta, magic sarap at asin. At naganda rin ako dyan ng cornstarch at tiniplang ko rin ng paminta, asin at magic sarap. Pati na rin yung breadcrumbs. Ganon din ang ginawa ko. Tiniplahan ko rin siya ng asin, paminta at magic sarap. So ayun, dinip ko lang yung tokwa dun sa cornstarch. Tapos sa itlog. At pagkatapos nyan sa breadcrumbs naman. Ayan. So paulit-ulit lang natin gagawin yan ng paulit-ulit hanggang sa matapos natin lahat ng ating nagawang square tofu. So, ayan nga, ganyan nga yung itsura niya kapag natapos na siya. Tuwan-tuwa nga ako dyan dahil nga tamang-tama lang yung pagiging square niya. At tamang-tama dun sa nakita ko sa Facebook at yung nagawa ko dati. So, hindi na ako nahihirapan sa paggawa nito dahil nga nakagawa na nga ako nito noon. So, ayun. Pagkatapos ko nga yan gawin lahat, pagkatapos kong i-dip yan lahat, ayan, matatapos na tayo sa ating pagdidip. Sakto nga lang yung 2 itlog na nagamit ko dyan, pero yung breadcrumbs at saka yung cornstarch, nag-a-add lang ako dyan kasi nga hindi ko muna dinadamihan kasi sayang naman kung masasobrahan. Mas mabuti na yung dagdag ka na lang ng dagdag. So, ayun. Sakto nga lang yung large egg na 2 piraso dyan at pinagkasya ko lang talaga yan dahil nga wala na talaga akong stock ng itlog dyan. Ayan, pinagkasya ko na lang talaga pero buti na lang umabot siya. Ayan guys, sobrang square na square talaga siya at tuwan-tuwa nga ako dyan dahil sobrang square niya. Nasunod yung square, yung shape na gusto ko, nasunod siya. So ayun, pagkatapos ko nga gawin yan lahat, ay nirest ko muna yung ating tokwa ng 5 minutes para naman kumapit yung breadcrumbs sa ating tokwa. Para naman sa ganun ay kapag pinirito na natin siya ay hindi siya magsisilaglagan dun sa tokwa at mapupunta na lang siya sa ating mantika. So ganun lang yung technique kapag gumagawa kayo ng ganito. I-rest nyo muna siya at least 5 minutes to 3 minutes. At ayan na nga yung nagawa ko. Wawat siya ng 45 pieces. So, magsiseparate tayo dyan ng ipiprito natin at magsiseparate tayo ng itatabi natin sa ref. Dahil nga, pwede ko rin tong maibaon sa trabaho. Kaya rin ako gumawa nito para naman may maibaon ako sa trabaho. Ayan, masarap din kasi talaga itong iulam sa kanin. Lalo na yung sauce mo ay saktong-sakto lang at ang sarap ng pagkakatimpla. At bagay na bagay siya dito sa ating square tofu dahil nga ang ating tofu ay matabang. So, kapag sinarapan mo yung sauce na ilalagay mo, hindi mo siya malalasahan na matabang.
dahil nga nagko-combine sila. So, ayun, nagtabi ako ng 24 pieces at lulutuin ko naman tong 21 pieces. So, tara, magsalang na tayo. At ayan na nga, nagsalang ako ng non-stick fan dyan. Ayan. Nung mainit na, nilagyan ko siya ng mantika. Yung mantika natin dapat talaga lubog siya, lulubog yung tofu natin. Kaya dapat nating damihan. So, ayan. Nilakasan ko nga pala muna yung apoy dyan para madali siyang uminit. So, mamaya hihinaan natin yan sa low medium heat. At nung mainit na, ay sinimulan ko na nga ilagay itong mga square tofu natin. Ayan. Dahil nga merienda din namin to ng mama ko. Hindi naman kakain ng mga bata nito. So, ayan. Inilagay ko na nga yung first batch dyan sa ating frying pan. Ayan. Non-stick fan yung ginamit ko para hindi naman siya magtikit-tikit at para madali ring uminit yung ating kawali. Ayan. So, ayan na nga, nailagay ko na nga yan. Hintayin lang natin yan maging golden brown at pagkatapos yan ay ipiflip na nga natin siya. At nung naging golden brown na nga ay ipinilip ko na yan. At hininaan ko na rin sa medium heat dahil nga baka masunog naman. So, ayan. At kapag ka nga nakuha ko na yung tamang kulay niya at ang tamang pagkaluto niya ay okay na yan. So, ayun na nga. Ito, luto na to. Ready na siya. Pwede na natin siyang hanguin. Medium heat ko lang siya para maluto yung loob. Kasi nga tokwa yan. Medyo mataba yung pagkakahiwa dyan. So, kailangan natin i-medium heat para naman maluto natin yung loob. Ayan. So, ayan, ihanguin na nga natin yan. At kapag tapos kong hanguin yan, ay isinunod ko na agad dyan yung second batch ng ating tofu. Ayan. Antayin na rin naman natin maluto yan. So, mabilis na nga lang yan maluluto kasi nga mainit na yung ating mantika at kawali. So, ayan, nung matapos nga ako dyan, ay gumawa nga muna ako ng sauce natin. Abang inihintay kong maluto yung ating second batch, ay gumawa muna tayo ng sauce. So, naganda lang ako ng isang malinis na bowl. Naglagay ako dyan ng mayonnaise. So, parang half cup na mayonnaise. And tansya-tansya na lang kasi ginawa ko. At naglagay ako ng 5 pirasong kalamansi. At nilagyan ko rin ng 3 tablespoon na liquid seasoning at 1 kutsarang toyo. Nilagyan ko rin yan ng paminta at asukal. Hindi ko na nga pala napakita yung asukal dahil nga nahuli ko na siyang ilagay. So, ayan, hinahalo-halo ko lang yan hanggang sa matunaw na yung ating sauce at maghalo-halo siya, mag-combine siya dyan. So, ayan na. Ready na ang ating sauce. Ayan. Ganun na kasimple. Ayan na. Pwede nyo rin yan lagyan ng gatas kung gusto nyo. So, ayun na nga. Magpa-plating na nga tayo dahil nga naluto na natin lahat ng ating square tofu. Kumuha lang ako ng malinis na lalagyan dyan. Ayan. At maglalagay nga tayo ng 4 na piraso na parehas ang size. Natutuwa nga ako dito dahil nga pare-parehas nga ng size ang ating pagkakahiwa dyan. Ayan. At wala namang naiba sa kanila. So, kakatuwa lang tignan. So, ayan. Perfect na perfect ang ating pagkakaluto. Crunchy outside, juicy inside. Ayan. So, ayan na nga. Pagkatapos ko maglagay ng 4 na piraso dyan, ay lalagyan nga natin ng special homemade sauce natin. Ayan. Mas marami, mas masarap. Yung iba, naglalagay sila ng chili oil. Pero since ako kasi, hindi ako sa maanghang. Hindi ako pwedeng kumain na maanghang. Allergy kasi ako sa maanghang talaga. Since bata pa ako, mana ako sa lola ko. So, ayun, hindi ako naglalagay ng sili. Ang inilagay ko na lang na pangpalit sa sili ay itong sweet chili sauce. So, hindi naman niya maanghang eh. Kaya naglagay ako dyan, ayan. So, masarap din siya partneran yan. Pero kayo kung gusto nyo ng chili oil, mas maganda. So, tapos naglagay din ako ng onion leaves. Ayan. Para maganda siyang tingnan. Ayan. So, yun na nga. Ready na ang ating homemade square tofu. Ayan. Ready na to taste test. Ayan. At ito na nga ang ating
homemade square tofu. Ayan. Pwede rin tong pangtinda, pwede nyo rin tong ibenta. So, ayun. Tara na, tikman na natin ang ating nilutong homemade square tofu. At ayan na nga, ang pinaka-favorite part ko, ang ating taste test. Ayan. Napakasarap talaga niyan. Sobrang init pa niyan. Mas masarap siyang kainin kapag ka mainit. So, ayun. Kaya nga, kahit na mainit siya, ay sinubuko na nga lang din yan. So, masarap nga yung sauce na nagawa ko dyan. Perfect na perfect dyan. Crunchy outside at juicy nga inside dyan. So, ayan. So, kung nakaabot ka sa video na ito, baka naman pwedeng maglambing. Pa-share naman ng video. Para naman makapag-upload pa ako ng mas marami pang video. At kung nakaabot ka sa part na to, pa-comment na rin kung taga saan ka para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang ating video na ito. Pa-subscribe na rin, follow at like and share sa aking page, ay sa aking Facebook account and sa aking YouTube channel. Maraming salamat mo sa panonood sa susunod na video ulit na aking i-upload. So dito ko na nga po tatapusin ang video na ito dahil marami pa tayong gagawin na video, hindi lang ito. So abang-abang lang po sa upcoming videos pa po. Maraming salamat po. Bye-bye!